Bawat isa. Amen. Good morning po. Morning! Amen. Sige po, tayo po lahat ay tatayo at tayo po yung magpapaumpisa na sa ating gawain. Hallelujah. Hallelujah. Ayan, at tunay po no, na napakagandang araw yung binigay ng Diyos at this is the day that the Lord has made. So, let us rejoice and be glad in it. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, mahal ka ng Diyos? Amen. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. At alam niyo po ba sa Hebrews chapter 13 verse 8, ang sabi po doon, si Jesucristo ay hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Amen. Yung pagmamahal po ni Lord, kailanman hindi magmamaliw sa bawat isa. Kaya ngayong umaga pong ito, damdamin po natin yung presensya ng Diyos at atin pong awitan yung ating Panginoon ngayong umagang ito. Hallelujah. Bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kami ibang nais kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Kailan pa man. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, wala kami ibang nais kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay. Walang hanggang pasasalamat
pasasalamat sa'yo ibibigay. Kung napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailan ka man. Kaya naman, O Diyos, wala kami ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, O Diyos, wala kami ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri sa'yo ang aming iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Tapat kailan ka man. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Aming Diyos na hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Aming tapat at mabuting Diyos. Hallelujah. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Sinasamba, Panginoon, Lord God, itinataas namin ang iyong banal na pangalan, Panginoon. Lord God, hindi lang po dahil sa mga nagawa mo, kundi kung sino ka sa buhay namin, Panginoon, kung paano ka nagiging ama, kung paano ka nagiging kaibigan, Lord God, kung paano ka, Lord God, nagiging guro sa bawat isa, Panginoon. Lord God, maraming salamat, Panginoon, na lagi kang nandyan, Panginoon, sa mga panahon, Lord God, na kailangan namin ng makakasama, Panginoon. Lord God, sa mga panahon na kahit walang nariyan para sa amin, Lord, nandyan ka, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Naiwan man po kami ng lahat. Iwan man po kami, Panginoon, ng mga taong akala namin sasamahan kami, Panginoon. Lord God, biguin man kami ng tao, Lord God, ikaw, palagi kang nandyan, Panginoon. Hindi kami iniiwan, hindi kami pinapabayaan, Panginoon. At Lord God, ano man yung maging sitwasyon, Lord God, magkamali man kami, Lord God, magkulang man kami, yung pagmamahal mo sa amin, hindi nababawasan, hindi nagbabago, magpakailanman, Panginoon. Kaya maraming
Salamat po, Panginoon. At humihingi rin po kami ng kapatawaran sa lahat ng nagawa naming kasalanan, Panginoon. Naisip, nasabi na hindi po naging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Nagpapakumbaba po kaming humihingi ng patawad, Lord God. Binababa po namin ang aming mga sarili at inaamin, Panginoon, Lord God, na kami po ay makasalanan, kami po ay hindi karapat-dapat, Panginoon. At sa kaorasang ito, Panginoon, ang panalangin po namin, Panginoon, patawarin mo po kami, Panginoon. Bigyan mo po kami ng malinis na kamay, pusong dalisay, Panginoon. Lord God, dalangin ko po, ihanda mo yung puso ng bawat isa, Panginoon, for everything that we are about to receive today, Panginoon. Alam ko, may gagawin ka sa araw na to, Panginoon, at dalangin po namin anuman yung nagiging balakid, Panginoon, anuman yung nagiging hadlang para maranasan namin yung banal na presensya mo, yung pagpapala mo, yung pagkilos mo, Panginoon. Dalangin ko anuman yung pader, Panginoon, Lord God, that separates us, Panginoon. Lord God, wasakin mo to, Panginoon. Nire-rebuke namin, Panginoon, lahat ng nagsisilbing hadlang o balakid, Panginoon, para maranasan namin yung banal na presensya mo, Panginoon. Lord God, niyuyurakan namin, tinatapakan namin, Panginoon. Lord God, malaya kang kumilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Malaya kang makakapagparanas sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Oh, hallelujah. At dalangin po namin, Panginoon, hindi uuwi ang bawat isa, Panginoon, na hindi nararanasan ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord God, lahat kami pupunuin mo, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Mararanasan namin yung pagkilos mo, mararanasan namin yung presensya mo sa araw na to, sa lugarang ito, Panginoon. Oh, hallelujah. Dalangin ko po, Panginoon, sa magbabahagi po ng iyong salita. Ang panalangin ko po, Panginoon, gamitin mo siya, Panginoon. Lord God, lahat po ng sasambitin niyang salita manggagaling sa iyo, Panginoon. At Lord God, ano man po yung nai-prepare niya, ang panalangin ko po still, kung ano man po yung leading ng yung banal na Espiritu, yun po yung maihayag, yun po yung lalabas sa kanyang mga labi, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, lahat ng sasambitin niya magbibigay pagpapala sa bawat isa dahil alam namin na buhay ang iyong mga salita, Panginoon, at mag-iiwan ito ng rema sa aming mga buhay, Panginoon. Na lahat po, Panginoon, ng mga daladala naming mga bigatin ngayon, papalitan mo yan, Panginoon, ng pabor, ng pagpapala, ng kapayapaan sa aming mga buhay, Panginoon. Dahil yon sa iyong mga salita, Panginoon, uuwi po kami na payapa, Panginoon. Uuwi po kaming matagumpay, Panginoon, dahil natanggap namin ang iyong banal na salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy pagharian mo ang gawain ito, Panginoon. Pangunahan mo, Panginoon, dahil wala kaming magagawa kung hindi mo kami sasamahan, Panginoon. Nagsasayang lang po kami ng oras, Lord God. Nag-iingay lang po kami, Panginoon. Lord God, kung hindi mo kami sasamahan, Panginoon. Kaya ang panalangin ko, Panginoon, Lord God, samahan mo kami, Panginoon, Lord God, hanggang sa umpisa, hanggang matapos, Lord God, ang gawain ito, Panginoon. Lord God, ikaw po ang manguna sa bawat isa, Panginoon, at isinusuko na po namin sa iyo, Lord God, ang service na to, Panginoon, dahil ang service na to ay para sa iyo lamang, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at maingat na po namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Sige po, yung pinakamalakas na balakpak sa ating Diyos. Hallelujah. At ngayong umaga pong ito, tayo awit ng isang bagong kanta. Amen. Pwede po ba yun? Amen. Amen. At meron po tayong isasayaw.
Pwede po ba yun? Amen. Ayan, ituturo po namin yung sayaw, though tinuro lang kanina, pero simple lang naman. At kayang-kaya po natin sundin ito. Ang title po ng song na to is Wash. It's all about salvation. Tinubos po tayo ng Diyos sa ating pagkakasala at siya yung napako sa krus para sa atin. Kaya ngayong umaga pong ito, atin po siyang aawitan at sasayawan. Ang chorus po ng song na to, sabi po dito, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah. Ganun po. So, double, single, tapos slide, then turo sa taas, then praise. Amen? Minsan po, double, single, slide, then turo sa taas. So, pwede po? Yes. Amen. Sige po, ngayong umagang ito, atin pong awitan yung ating Diyos at atin pong sasayawan ang Diyos na buhay natin. Hallelujah! I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as you. Oh, hallelujah. I'm washed in the water, washed in the blood. Because of you. Oh, minsan pa. I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as you. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood. All because of you. Oh, hallelujah. Let's go. And I'm clean, sin was stained on me, and the shame was running deep. Your love was spilled on Calvary. Oh, hallelujah, I'm clean, and God, how can it be? I'm ransomed and redeemed. I'm standing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. Oh, because of you. Oh, hallelujah, I'm clean. It's not what I have done, but what you've done for me. You paid it all upon that tree. Oh, hallelujah, I'm clean. Your love has overcome, and your mercy is supreme. I'm dancing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. Oh, because of you. Oh, sing it again. I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. Oh, because of you. Oh, hallelujah. 'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Oh, hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Oh, hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Oh, hallelujah, here I come. Oh, you took away my shame, Yes, you took away my shame, and you nailed it to the cross. and you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Oh,
Lord, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Salamat, Panginoon! Hallelujah! Oh, thank you, Lord! Salamat sa iyong pagtubos sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong dugo, O Diyos, na dumanak doon sa krus ng Kalbaryo upang yung mga kasalanan ng bawat isa ay mapawalang sala, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. Ngayong umagang ito, Panginoon, kami patuloy na aawit sa iyo. Dahil napakabuti mo, O Diyos. Ngayong umagang ito, aawitan namin, Panginoon, kung gaano kabuti, kung gaano kaganda, kung gaano ka-powerful ang iyong pangalan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. And yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. Come on, we sing. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without. So Jesus, you brought heaven down. Sin was great, your love was greater. What can separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. So God, nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. You're the most powerful name, oh God. All the praise
that could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring. Come on, sing now. Praise of your glory. For you are raised, oh God. For you are raised To life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all. Oh, death could not hold you. Death could not hold you. The veils tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring. The praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Once again, who death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring. The praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Minsan pa, sa iyong sariling tinig, awitin mo yung Diyos. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name
po ng aming nilalapit sa iyo, O Diyos, sa lahat ng aming pinagdadaanan. Salamat sa pagpapaalala na may kapangyarihan sa iyong pangalan, O Diyos. Hallelujah! Kaya ngayong umagang ito, Panginoon, wala po kaming ibang maibabalik sa iyo, kundi ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila at pagwalhati sa aming dakilang Diyos na tagapagligtas. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. At sa iyo po namin ibinabalik ito sa iyong pangalan, O Diyos. Amen. Amen. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. So bago po tayo dumako sa announcement, gusto ko muna pong i-welcome po ninyo ang inyong mga sarili. Palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili, and then tignan po yung katabi kung may ngiti ba sa labi. May ngiti ba sa labi yung mga katabi? Ay, kapag wala, yung wala. So ayun po, dumako po tayo sa announcement. First, let's promote our Facebook page po. Yung mga live po, yung mga post po natin, pwedeng paki-heart and then share din po. And then, incoming Friday po, which is our prayer meeting, so mag-attend po tayo. Start po siya ng 6 p.m. And then, incoming Sunday naman is Sunday worship. So, so, ibig sabihin, dumarami na tayo. So, palakpakan, praise God. Thank you, Lord. And then, kapag po Saturday, we have the group. So, mothers, fathers, young pros, syempre yung mga sisters and brothers. So, kung nalilito pa po kayo kung kanino po makikipag-coordinate, nandito lang naman din po kami. And then, ano naman po, after service po natin is meron po tayong salo-salong tanghalihan. So, wag muna po tayong magsiuwi. And then, March 29, which is next Sunday, is merong Young Pros Day Group and Fellowship na magiging coordinator po natin si Brother Alfred, and gagawin din siya sa bahay nila, Brother Alfred. And then, April 3, which is our Good Friday or Holy Week, yung 7 last words ni Jesus. So, it will start at 3 p.m. And then, April 5, we have as guest speaker, a special speaker, our Pastor Dominic Mendoza po. So, welcome na lang po natin siya sa April 5. So, kita-kits po kay Pastor po. So, yun lamang po. To God be the glory. Amen. Praise God po. Value po, tinitingnan ko po yung mga camera, apakalinaw. Baka nakikita po sa live yung mga pores ko. Buti na lang nagpaganda ako. Tsari. Amen. Handa na po ba tayong lahat? Na-bless na po ba kayo sa pag-awit pa lang po natin sa ating Panginoon? Grabe po, no? Punong-puno ng presensya ng ating Panginoon. Kumusta po ang lahat? Mabuti kaysa dati. Alam niyo po, yung asawa ko, yan na po yung ano niya ngayon, sagot sa lahat. Kumusta ang mga manok? Mabuti kaysa dati. Amen. Alam niyo po, ang panahon ngayon, pabago-bago na po. Ano? Hindi natin, tsaka yung mga nangyayari po ngayon sa earth, sa mundo, mga gulo, bagyo, yung ano nga po ngayon, panahon natin ngayon, yung klima, hindi na din po natin maintindihan. Bungad po ng March, napakainit. Tapos biglang kalagitnaan, lumamig. Tapos ngayon, napakainit na naman po. Ano? So nakikita po natin, change is very constant po. Ano? Ganyan din po sa buhay po natin, mga kapatid. Ang buhay po natin, parang ano po yan? Parang tubig tuwing bagyo. Alam niyo po yung tubig tuwing bagyo? Di ba pag medyo, papunta pa lang yung bagyo, malakas ang alon. Tama po ba? Kapag nandyan na yung mata nasa gitna, biglang tatahimik yung alon. Amen po. Ganyan din po sa buhay po natin. Ano? Ang ating buhay, makukumpara po siya sa tubig tuwing may bagyo. Minsan kalmado, pero madalas po sa minsan, nakakaranas po tayong malaking alon. Amen po. And right now po, gusto ko po, yun po yung tatalakayin po natin ngayong umagang ito. Alam niyo po, nag-prepare po ako
ng message ko nung nakaraan. Pero iba po talaga ang kilos ng Panginoon. Binago niya po. Binago niya po dahil syempre po aware tayo sa mga nangyayari ngayon sa yung giyera, mga pagsubok, pagtaas ng gasolina. Diyos ko po, 100 na po ngayon diesel. 100 plus. Grabe po ngayon ang mga nangyayari sa mundo. And bigla po akong in-enlighten or binigyan po ako ng Panginoon na gusto ko ito yung ibahagi mo sa aking mga anak. So, nag-change po ako ng message and gusto ko pong makapagbukas po tayo kung may dala po tayong Bible, sa Matthew chapter 14, verses 22 to 23. Very familiar po tayo dito sa istorya na to. Naalala nyo po or alam nyo po ba yung panahon or yung senaryo kung saan naglakad si Peter sa tubig? Alam niyo po yun. Peter walked on water. Amen. Sige po, basahin po natin. Pagkatapos, pinasakay agad ni Jesus sa bangka ang mga tagasunod niya at pinauna sa kabila ng lawa habang pinapauwi niya ang mga tao. Context lang po, itong pangyayaring ito pagkatapos po nung nagsermon siya at nagpakain ng 5,000 na katao. So tapos na po yung message niya doon, tapos na yung sermon niya doon, pinauwi niya na po, no? Nang nakaalis na ang mga tao, umakyat siyang mag-isa sa isang bundok para manalangin. Inabot na siya roon ng gabi. Noong oras na yon, malayo na ang bangkang sinasakyan ng mga tagasunod niya, yung mga disciples po niya. Sinasalpok ng malalaking alon. Gusto ko pong tignan niyo po yung verse na ito. No? Sabi, sinasalpok ng malalaking alon ang bangka nila dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Pagkakita ng mga tagasunod na may naglalakad sa tubig, kinilabutan sila at napasigaw sila ng multo dahil sa matinding takot. Pero agad na nagsalita si Jesus. Sabi niya, ako ito, huwag kayong matakot, lakasan ninyo ang inyong loob. Ulitin ko, sabi niya po, ako ito, huwag kayong matakot, lakasan ninyo ang inyong loob. Pero next po. Sumagot si Pedro sa kanya, Panginoon, kung kayo nga ayan, papuntahin niyo ako riyan na naglalakad din sa tubig. Iba po talaga si Pedro, no? Sabi ni Jesus, halika. Halika, sabi ni Jesus. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglalakad sa tubig patungo kay Jesus. Pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog. Kaya sumigaw siya, Panginoon, iligtas niyo ako. Agad siyang inabot ni Jesus at sinabi, kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-alinlangan? Pagkasakay nilang dalawa sa bangka, biglang tumigil ang malakas na hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka at sinabing, talagang kayo nga po ang anak ng Diyos. Sige po, tatayo po tayong lahat. I-pray po natin ang teksto po natin ngayong umaga. Oh, hallelujah, Lord God. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo, Ama. Salamat po, Lord God, sa pagkakataong ito na mapurihan ka po namin, mapagnilay-nilay ang iyong mga salita, Panginoon. Dalangin ko, Ama, gamitin mo ang mga salitang ito, Lord God, upang gumawa ka ng himala, gumawa ka ng hindi inaasahan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na makakarinig ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, gamitin mo po ako, Panginoon, mangusap ka po sa kanila sa pamamagitan ko, Lord God, at hayaan mong itago mo po ako sa iyong banal na likuran, Panginoon. Ikaw lamang po ang kanilang makita, Panginoon. Ikaw lamang po ang kanilang marinig, Lord God. Ang presensya mo lamang po ang maranasan ng bawat isa, Panginoon. Naniniwala po ako, Ama, sa umagang ito, Panginoon, kikilos ka, gagawa ka ng kamangha-mangha, Panginoon. Nire-receive na po namin ito, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Alam niyo po, yung kwento po na to, madalas naman na po itong tinatalakay, madalas po itong pinipreach, ano? So, iisa lang po yung naiisip nating tema or yung gustong ibahagi ng Panginoon. Pero alam niyo po, habang binabasa ko siya, iba po yung pumasok sa isip ko. Iba din po yung pinakita sa akin ng Panginoon. Napansin ko po dito, hindi lang himala sa paglalakad sa tubig ang pinakita ng Panginoon. He taught us miracle in faith and provision. Amen. Isipin po natin, provision. Sabihin niyo po provision. Ano po ang provision? Basic.
ang ating Panginoon, He provides, He sustains lahat ng ating pangangailangan. Tama po? But sometimes, ang provision po kasi, iniisip natin, madalas, pera, material na bagay. Tama po ba? Pero paano po kaya, or paano po kung sasabihin ko sa inyo na hindi lamang po yun ang provision na kayang ibigay ng ating Panginoon? Minsan, sa tuwing nakakaranas po tayo ng bagyo, yung bagyo po mismo, yung provision ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Yung bagyo mismo, katulad nung nangyari kay Peter, yung bagyo na nararanasan niya ng mga oras na yon, yun yung provision ng Panginoon sa buhay niya. Bakit? Kasi nakapaglakad siya sa tubig. Nagets niyo po ba yung kwento kanina? Naglakad sa tubig si Peter. Sino po dito ang kayang maglakad sa tubig? Wala. Kaya po ang nangyari kay Peter nung mga panahon na yun, isang miracle na napapaloob sa provision ng ating Panginoon. Paano ko po ito nasabi? May konting points lang naman po ako. Una po, no, God's provision comes when you step out in faith. Ulitin ko po. God's provision comes when you step out in faith. Ano pong nangyari? Faith, yung obedience po natin, no? Faith comes from hearing and hearing the word of God. Tama po ba? Faith comes from hearing and hearing the word of God. And what will you do kapag narinig mo ang boses ng ating Panginoon? You will obey. And provision is activated by obedience. Paano ko po nasabi yon? Noong mga panahon na yon, mga kapatid, si Peter, anong sinabi niya kay Jesus? Panginoon, kung ikaw po talaga yan, sabihin mo, o tawagin mo ako, palapitin mo ako sa'yo. Peter was very bold to ask Jesus na papuntahin siya sa tubig. Tama po ba? At nag-step lang siya palabas ng kanyang bangka nung narinig niya ang ating Panginoon na sinabing, halika. Nakukuha niyo po ba? Uulitin ko po. Faith comes from hearing and hearing the word of God. Tama po ba yon? Ang pananampalataya natin, nakukultivate kapag naririnig natin ang mga salita ng Diyos. At pag narinig mo ang salita ng Diyos, anong gagawin mo? Susunod ka. And when sumunod ka, when you obey God, provision follows. Paano nangyari sa buhay ni Pedro? Tinawag na si Jesus. Sinabi niya kay Jesus, Panginoon, kung ikaw po talaga yan, papuntahin mo ako sa'yo. Tama po? Ano sinabi ni Jesus? Halika. Come, sabi niya. At ang ginawa ni Pedro, he obeyed. Now, ganito po yan, no? Maririnig mo lang po ang boses ng Panginoon kapag kinausap mo siya, obviously. Ang isang tao kapag hindi mo kinakausap, hindi yan magsasalita. Tama po ba? Ganon din po ang ating Panginoon. Sa Bible po, no, ang dami niyang reminder na humiling ka. Kausapin mo ko, ask. Tama, may alam po ba kayong verse na sinabi ng Panginoon, ask, and it will be given to you. Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Tama po ba? Ask. Ano sabi ng Panginoon? Ask, and you shall receive. Ngayon, paano niyo po maririnig ang ating Panginoon kung hindi ka po mag-a-ask? Nagigets po natin? How will you hear the voice of God kapag hindi mo siya kinakausap? Alam niyo po, share ko lang po, no, nung nakaraan po kasi, si Bebo, si Greg po, no, may sakit ulit, inuubo, and medyo na kinakabahan na po ako pag inuubo si Greg kasi may history na po siya ng pneumonia. So, natatakot po ako, ayaw ko po siyang ma-hospital ulit. Eh, nung pina-check up po kasi namin siya sa polyclinic, sabi ng doktor, kapag hindi pa umayos within 24 hours, i-confine na naman po ulit. Eh, ayoko po. Personally po, na ayokong makita ulit na tinutusok yung anak ko, sobrang sakit po, sobrang hirap. So, mga ilang araw, inuubo siya, naggamot, pinainom ng gamot, kaso hindi nag-work. So, sabi ko, nag-pray po talaga ako sa ating Panginoon. Alam niyo po, prayer really works. Mga kapatid, kausapin niyo ang Panginoon. Ask the Lord. Ask Him whatever you want. Sabi ko sa Panginoon, Lord, wala akong kakayahan. Hindi ko po kayang pagalingin yung anak ko. Ang kaya ko lang pong gawin, manalangin. Lord, nagpe-pray ako, ayoko pong ma-confine. I was very specific with my prayer. Sabi ko, Lord, ayoko pong ma-confine si Greg. Hindi lang po dahil ayoko siyang makitang nahihirapan. Gastos din po, syempre. Maging maging honest sa buhay. Kasi po, hindi lang, syempre, gusto ko kung kinakailangan, why not? Pero kung kakayanin sana, Lord, please po, ayoko nahihirapan si Greg.
Ako, wala po akong kakayahan, Panginoon. Ang kaya ko lang pong gawin manalangin. Lord, ikaw lang ang kayang magpagaling. Alam niyo, yun po yung deklarasyon ko gabi-gabi habang natutulog si Greg, habang karga-karga ko po siya. Tapos susungaya po kasi ba na yung hinihingal. So natatakot po ako. Tapos alam niyo po anong nangyari? After po noon, hindi po ako nagbibiro. Hindi po ako gumagawa lang ng kwento para lang may ma-share po ako sa inyo. Kinabukasan po noon, ang ginawa ko, sige, painumin ko ng tubig kasi nagsusolids na po siya. No? Alam niyo po ang nangyari? Himala ng Panginoon. Nawala po yung sunga niya. Nawala yung ubo-ubo niya. Totoo po ito, I am testifying kasi po totoong ginawa ng ating Panginoon. I asked God, sabi ko, Lord, hindi ko kayang magpagaling. Kayo lang po ang kayang magpagaling. Pag desperado na po kasi kayo talaga, na hindi nyo na po alam gagawin, mag-herbal ka na, pahilot mo na yung ano. Pero alam niyo po, naniwala ako na ang Panginoon lang po ang kumilos. Now, to have the faith that hears the word of God, that hears Jesus, ano pong gagawin nyo? Ask Him. Kausapin mo po siya. Tulad ng ginawa ni Pedro. Malakas ang loob ni Peter, no? Inutusan niya ang Panginoon. Sabi niya, Jesus, kung ikaw yan, sabihin mo, puntahan kita. Anong ginawa ng Panginoon? After Peter asked God, after Peter obeyed God, provision followed. Anong provision ang ginawa ng Panginoon sa kanya? Gumawa siya ng himala sa buhay ni Pedro. Nung sinabi niyang halika, lumabas siya sa bangka. Anong nangyari? Nakapaglakad po siya sa tubig. Amen. Try niyo po. Sabihin niyo kay Jesus, palakarin niyo. Hindi naman po. Ano nangyayari po ito sa buhay natin, no? May mga bagay po tayong pinagdadaan, may mga pagsubok tayong pinagdadaanan. Pero once you obeyed God, provision follows. Hindi lang po sa provision when it comes to money, provision in strength. Sa tuwing nanghihina ka, anong nangyari? You ask God, Lord, strengthen me. Palalakasin ka niya, kapatid. Amen? And ito po ang gusto kong makita po ninyo, no? Nung nangyari po yung himala na yon na nakapaglakad siya sa tubig, saan nangyari yon? Sa tubig mismo. Hindi sa bangka. Nagigets niyo po? The miracle happened when he stepped out of the boat. Nung lumabas lang siya ng bangka. Ibig sabihin po, ang bangka na yan, it symbolizes what? Our comfort zone, our safe place, yung lugar kung saan ayaw mong magkamali, ayaw mong mapahiya, ayaw mong malungkot, ayaw mong bumagsak. Nagigets po natin. Pero mga kapatid, you will never experience the supernatural miracle of the Lord kapag nasa comfort zone ka lang. Lumabas ka dyan sa comfort zone mo. Amen? Kung alam mo na kaya mong mag-speak dito sa harap tuwing Sunday, pero nahihiya ka, nandyan ka lang sa comfort zone mo, kapatid, lumabas ka. Hindi mo mararanasan yung supernatural miracle na kayang gawin sa'yo ng Panginoon kung nandyan ka lang. Kunwari gusto mong umunlad ang iyong buhay, anong gagawin mo? Kapatid, kumilos ka. Amen? Kumilos ka kung gusto mong umunlad ng iyong buhay at ang provision ng Panginoon susunod sa'yo. The goodness of the Lord will follow you all the days of your life. Pangako po yan ng ating Panginoon. Pero anong dapat mong gawin? Lumabas ka sa bangka mo. Lumabas ka. Sabihin mo sa katabi mo, lumabas ka. O, Tyrone, huwag ka lalabas. Sabihin mo, lumabas ka. Lumabas ka dyan sa comfort zone mo. Lumabas ka dyan sa kalungkutan mo. Lumabas ka dyan sa paglulugmok mo sa buhay mo. Nakala mo walang pag-asa. Naakala mo dyan ka na lang. Lumabas ka. Why? Because once you step out of your boat with faith in you na may pananampalataya sa buhay mo, sa puso mo, God's provision will follow you. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. And again, hindi lang po when it comes to material things. Amen? Provision, pwede yan spiritual, pwede yan emotional provision, palalakasin, bibigyan niya ng kagalakan ng iyong puso, bibigyan kanya ng kapayapaan. Amen? Hindi lang po siya emotional, physical provision. Pag ikaw ay nakakaramdam ng sakit karamdaman, ask the Lord, obey what He says, and you will experience the provision of the Lord. Amen po. Pangalawa po, no? Una, provision comes when you step out in faith.
Pangalawa po, no, God's provision is His presence in the storm. Uulitin ko po, God's provision is His presence. Ang presensya niya in the storm. Ano pong nangyari, no? Noong mga panahon po na yon, hindi agad pinatigil ng Panginoon ni Jesus yung bagyo. Hindi niya pinatigil yung alon, yung hangin. Bagkus ano pong ginawa ng ating Panginoon? Nilakad niya. Pinuntahan niya yung mga disciples niya na natatakot sa gitna ng bagyo. Ano po natin? Kasalukuyang binabagyo yung mga disciples niya nasa bangka, natatakot. Anong ginawa ni Jesus? Hindi niya agad sinabi sa bagyo, tumigil ka. Hindi po. Lumakad siya sa gitna ng bagyo, papunta sa mga disciples niya. Ano pong gusto kong makita niyo po dito, no? In reality po, andyan na yung bagyo. Nangyayari yung bagyo. Nangyayari yung alon, nangyayari yung malakas ng hangin. Andoon na po yung mga yon. Andoon na yung bagyo, pero gusto ko pong makita nyo, andun din si Jesus. Amen? Andyan ang bagyo, andyan si Jesus. He will meet you exactly where you need Him. Nakukuha po natin sa gitna ng bagyo sa buhay mo. Ang probisyon ng Panginoon, hindi kayamanan, hindi kagalakan. Ang probisyon po niya, presensya niya mismo. Amen? At ang buhay na punong-puno ng presensya ng ating Panginoon, pinagpala po yan mga kapatid. Kahit nasa gitna ka ng bagyo, pinagpala po yan. Basta ang presensya ng Panginoon nasa buhay mo. When you are in the middle of a storm, hindi niya agad paaalisin yung bagyo. Sometimes nangyayari po yan sa buhay natin. Kahit manalangin ka, Lord, wala na kaming pambahid ng kuryente. O, again, mag-share na naman po ako, no? Wala naman po kasi akong ibang patotoo kundi yung ginagawa ng Diyos sa buhay namin. Amen. Ang tawag dito, mahal na pong gasolina ngayon, tama po ba? Nag-work po ako sa Pangasinan. Every Friday po, nagbabiyahe po kami sa Pangasinan. Friday, Saturday po kasi yung klase ko. So, kailangan ko magbiyahe. Pangasinan, so kailangan magsasakyan. And alam nyo naman po yung nangyari din nung nakaraan, medyo nagkaroon po kami or naka-experience kami ng konting disgrasya, na aksidente po, no? So, nag-pray ako kay Lord. Siyempre, kapag magbabiyahe, dala-dala si Greg, paano kaya yon maiwan? Si Greg po kasi lab na lab ako. Ayaw pong mawala ako sa paningin niya. Amen. So, iniisip ko, Lord, paano ko po kaya iiwan si Greg? Tapos isa pa, Lord, yung sasakyan. And alam nyo po, syempre, nagastos ulit. Pag-usapan na natin ng mga gastos-gastos na. Nagastos ulit po, no? And syempre, iniisip ko, pamasahe, kapag po magbabiyahe ako ng Pangasinan, babalik na, magastos din po. And timing po, sinabi ko kay Lord, Lord, paano na naman po yan, kako? Ako po kasi, wala naman akong ibang aasahan kundi ang ating Panginoon lang. Lord, paano po yan? Yung sasakyan, wala. Hindi pa na maayos. Kailangan pang pinturahan, ganyan-ganyan. Magbabiyahe ako, nakakapagod din po kasi nagjo-duty din po kami sa farmasya, kung alam nyo lang yung ano, no. Tapos, si Greg, hindi ko maiwan. Alam nyo po, anong nangyari? Si PBBM, salamat, nagdeklara po siya ng 4 days work ng mga mga work from home. Yung mga government, 4 days na lang po ang kanilang trabaho. So, ang 4 days na yon, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Yung dalawang remaining, work from home, mga kapatid. Friday, Saturday, sabi ko, Lord, grabe ka naman sa akin. Mahal na mahal mo talaga ako. Sabi ko, yung 2 days na yun, hindi ko na kailangan magbiyahe. Kasama ko pa si Greg, nasa bahay lang ako, work from home. Alam niyo po, ganyan kabuting ating Panginoon. He will provide you when you need it. Hindi late, hindi advance, exactly when you need it. Amen? Kaya yung mga nagtatrabaho po dyan, ipanalangin nyo, Lord, paano yun? Ang mahal ng gasolina. Paano ako mag-ano? Tingnan po, kinabukasan, wala na kayong trabaho. Joke lang. Hindi po, joke lang po. Amen? You pray to God. Whatever you need, He will meet you where you need Him to be. In the middle of the storm. Hindi pagkatapos ng bagyo. Hindi bago magbagyo. Pero nandyan
nandun pa rin ang Panginoon. Kasi iniisip kasi natin, kapag okay na ang buhay natin, dun lang meron sa Panginoon. Or sometimes, kapag okay na ang buhay natin, hindi na natin naiisip ang Panginoon. Kaya anong ginagawa niya? In the middle of the storm, dun siya magpaparanas sa'yo. Sa tuwing may sakit ka, magpaparanas siya sa'yo, kapatid. Hindi man maging fully okay, pero palalakasin niyang katawan mo. Na mamamangha ka, Lord, may ganito ako, pero ang lakas-lakas ko pa rin. Kaya ko pa rin magpuri sa'yo. Why? Because God's provision ay nandyan in the middle of the storm. Amen? Amen. Sige po. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam na mabuti ang ating Panginoon. Amen? Pangatlo po, no? When you lose focus, you forget God's provision. Ito ang gustong paalala sa atin ng Panginoon. When you lose focus, you forget God's provision. Ano pong ibig sabihin nito? Naglalakad na si Peter sa tubig eh. The provision was there already. Ano yung provision? Nakakapaglakad sa tubig. And walang makakagawa niyan kung wala ang Panginoon. The provision was there. Hindi yung alon yung problema. Hindi yung bagyo yung problema. Hindi yung malakas na tubig, malakas na buhos ng tubig. Anong naging problema? Yung focus ni Peter. Peter's focus was the problem. It was not the storm. Wala namang yung storm na yan. Nakakapaglakad na siya eh. Naglalakad na siya. Ibig sabihin, naglalakad siya, nakafocus siya kay Jesus. Nakukuha po natin? Ganyan din po sa buhay natin, di ba? Alam nating meron tayong Diyos sa buhay natin. Kahit pa naglalakad ka sa problema, okay lang. Tama? May bill na bukas, 4-5, okay lang. O bayan ng supply, okay lang. Sige. Gatas ni Greg, okay lang. Sige, lakaran mo. Pero once na inisip mo, ay wala palang pambili. Ay, mahina yung ngayon, mahina yung negosyo, mahina sales, ganyan. Ay, walang Once you lose focus, once naisip mo yung mga problema, imbis na naglalakad ka na ng payapa, lulubog ka, kapatid. Hindi ko din maisip, sa ating mga Pilipino lang ba? Okay na yung buhay mo, gusto mo pang mamoblema. May lalabas na naman, pero mag-iisip ka pa ng poproblemahin mo. Amen. Ako po, share na naman ako ng buhay ko. Pasensya na po. First time, ma'am, maunang beses maging nanay, naranasan ko po yung pagod na hindi ko alam. Na meron palang ganong klaseng pagod. Naranasan ko yung puyat na may ganong klaseng puyat pala. Amen. Minsan po, nanghihina ako. Totoo po yan. Alam po na asawa ko. Minsan nanghihina ako. Physically, emotionally, spiritually sometimes. Nanghihina ako na, Lord, parang ang hirap. Pero alam niyo po, every time na naiisip ko po yung mga yan na nahihirapan ako, na parang ang bigat sa puso ko, I remind myself, pinapaalalahanan ko yung sarili ko. Bakit ka namumblema? Kailan ka ba pinabayaan ng Panginoon? Tama po ba? Bakit mo pinoproblema yung pambili mo ng gatas? Kailan ba nawalan ng gatas si Greg? Amen. Bakit mo pinoproblema yung bill ng kuryente? Kailan ka ba napultulan ng kuryente? Nagigets niyo po? Sometimes po, ang provision ng Panginoon, kung kailan walang-wala ka na. Na-experience niyo po ba yon? Legit Itang bukas ning bayaran. Puro bayaran po. Legit. Bukas na yung bayaran. Wala ka, kulang. Pero magpo-provide ang Panginoon. Hindi man huhulog ang pera. Pero magpo-provide siya ng kaibigan. Magpo-provide siya ng kapatid. Amen. Amen, praise God. Magpo-provide siya ng magulang. Magpo-provide siya ng yung eksaktong kailangan mo. Isang patunay lang na hindi ka pinapabayaan ng ating Panginoon. Amen? Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Kilala niyo po si Elijah. Si Elijah. Di ba po, nagkaroon ng pagkakataon sa kanyang buhay. Propeta po si Elijah. Malapit siya sa Panginoon. Nakakausap niya ating Panginoon. Na dumating sa buhay po niya, dumating sa punto ng buhay niya, na nanghina po siya. Na-depress po siya. Naging sad boy po siya. Sabi niya kay Lord, Lord, kunin mo na ako. Sabi niya, nagtago siya sa bundok. Nanghina siya. Nag-falter po yung faith niya. Pero anong ginawa ng Panginoon?
Hindi niya pinabayaan si Elijah. Bagkus, pinakain niya pa. Gumamit pa siya ng uwak para makakain lang si Elijah. Pinalakas niya si Elijah. Hindi niya pinabayaan si Elijah. Kung kaya niyang gawin kay Elijah yon, kapatid, kaya niya din gawin yun sa'yo. Amen? Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. And i-remind yung sarili niyo. Always remind yourself. If you are walking on your waters right now, sino dito ang naglalakad sa tubig ng problema? Amen? Lahat tayo, mga kapatid. I know. Emotional man yan, physical, sa pamilya, pera, personal. We're all walking on water. Naglalakad tayo sa tubig ng problema. Pag sa tuwing or kung may pagkakataong mawala ka ng focus, makalimutan mo na may Diyos sa buhay mo, remind yourself, kapatid, paalalahanan mo ang sarili mo that Jesus is walking with you in the water. Amen. Kasama mong naglalakad ang Panginoon in the middle of the storm. Amen po. God's provision is everywhere. Kasama nyo po yan. And you will lose or you will forget God's provision kapag nawalan ka ng focus. So kapag nawala yung focus mo, di ba naalala nyo po yung sa Lifeline, kay Pastor, yung message niya po last week. Ano yung isang F doon? Focus your energy. I-focus mo yung energy mo sa ating Panginoon. Focus your faith. Focus lang. Diretso lang ang tingin. Amen? Kasi once na makita mo, talagang manghihina ka, mga kapatid. Nangyayari yan sa ating buhay. Just remind yourself na meron Diyos na naghihintay sa'yo sa gitna ng tubig. Na tinawag ka, halika dito. Kasi ipaparanas na sa'yo yung miracle, yung provision and the miracle na hindi mo pa nararanasan. Amen? And next po, gustong paalala sa atin ng ating Panginoon, God's provision is still there even when you sink. Anong nangyari nung naglakad na si Peter sa tubig? Di ba nawalan siya ng focus? Anong sinabi niya kay Lord, ay kay Jesus nung nalunod na siya? Or na unti-unti na siyang nalulunod? Tulong! Sabi niya, help! Sige, sabihin po natin, help! Jesus, help! Help me! Help me! Humingi siya ng tulong sa Panginoon. Eh, anong ginawa ng Panginoon? Anong ginawa ni Jesus? Hindi niya pinanood lang si Peter. Yang kasi, sabi ko sa'yo, masyado kang mayabang. Hindi niya ginanon. Hindi nagko-condemn ang ating Panginoon. Amen? Anong ginawa niya? Immediately. Sa English po kasi nakalagay doon, immediately Jesus reached out His hand. Agad-agad. Agad-agad ka pong tutulungan ng ating Panginoon. Yung kanta natin kanina, what a powerful name it is. It is very powerful, mga kapatid. The name of Jesus is very powerful. Sabihin mo lang, Jesus, maglakad ka na may madadaanan kang asosasyon. Alam niyo po yung asosasyon? Grupo ng mga aso. Lalakad ka, may madadaanan kang asosasyon. Sabihin mo lang, Jesus. Totoo po. Noon po, nung college po ako, yung boarding house ko po kasi medyo liblib. Marami pong asosasyon doon. Ang sasabihin ko lang, kakanta ko ng Mighty to Save. Totoo yan. Savior, hindi mo na malayan, nakalampas ka na pala sa kanila. Why? Because the name of Jesus is very powerful, mga kapatid. Huwag niyo pong minamaliit ang pangalan ni Jesus. Amen? Sabihin mo lang, Jesus, help! That's a prayer, mga kapatid. Panalangin na po yan. Panginoon, tulungan mo ako. Hindi mo na alam ang sasabihin mo, hindi mo na alam kung anong ipapanalangin mo. Sabihin mo lang, Lord, help me. Immediately, mga kapatid. Immediately, hindi man niya ibibigay, Lord, bigyan mo ako sasakyan, please. Hindi ka man niya bibigyan ng sasakyan immediately, but immediately papaliwanagan ka ng Panginoon. Anak, hindi mo pa kailangan yan. Nakukuha po natin. Nanghihina ka, Lord, ang lungkot-lungkot ko naman ngayon. That's a prayer. And immediately ipaparanas sa'yo, paparinig sa'yo ng Panginoon. O kakausapin ka ng Panginoon. Ba't ka ba malungkot? Ano bang source ng... Nagigets niyo po ba? When you communicate with the Lord, immediately He will respond to you. Amen? Tulad nga nung ginawa niya kay Elijah, prayer of desperation yung ginawa ni Elijah na, Lord, ayoko na, kunin mo na ako. Immediately, God responded.
pinalakas niya si Elijah, pinakain niya si Elijah. Mga kapatid, tatandaan po natin, no, ang ating Panginoon po, andyan lang siya palagi sa ating tabi. Amen? His presence is His provision. Amen? And kahit na lumulubog ka pa, kahit na nalulungkot ka, feeling mo wala ng pag-asa, kahit akala mo, mag-isa ka na lang sa mundo, hindi ka nagagaling, wala ng pag-asa yung pamilya mo, hindi ka po pababayan ng ating Panginoon. God is still there. Kahit na nagfe-fail ka pa, kahit na lumulubog ka pa. Tulad ng ginawa niya po kay Peter, no? Immediately, he reached out his hand, tinayo niya si Peter, binalik sa bangka. At ito po isa pang hindi napapansin ng mga o hindi napapansin doon sa nangyari. Si Peter, sinave ni Jesus. Paano naman yung mga natira sa bangka? Naisip niyo po ba sila? Siyempre hindi, kasi sarili niyo lang po yung iniisip. Naisip niyo po ba yung mga naiwan sa bangka? Hindi din sila lumubog. Tama po ba? Hindi sila lumubog kasi nakichismis sila sa nangyari kay Peter. Nasaan na si Peter? Yan kasi niya. Joke. Anong nangyari? Sinave din po sila ng ating Panginoon. Hindi niya din hinayaan, hindi niya pinabayaan na lumubog yung bangka na sinasakyan ng ibang disciples na naiwan sa bangka. Amen? Ibig sabihin po nun, kung ikaw, sinave ka ng ating Panginoon, yung nakapaligid sa'yo, isi-save din ng ating Panginoon. Amen? Ano lang po ang kailangan? His presence, ang presensya ng ating Panginoon. Kaya kung may pinapanalangin po tayong kapatid, kaibigan, kamag-anak, mga mahal natin sa buhay, if God saved you, He will save them too. Tulad ng ginawa niya sa mga disciples, di ba? Sinave niya si Peter, pinaakyat niya sa bangka, ligtas din po yung mga naiwan sa bangka. So kahit po kayo ay natatakot tulad nila, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. God's provision will follow you all the days of your life. Amen po? Naniniwala po ba tayo na God will provide in your life? Amen? Sino dito ang hindi naniniwala? Lahat po tayo naniniwala. Ano po ang tawag kay God the provider? Jehovah Jireh. Jireh. Ano ba? Hire. Basta yun na. Si Jehovah Jireh. And you know, if you believe that God will provide in your life, He will provide. Amen. All you have to have is faith. Paniniwala. Amen. Yung angle ko po ba, okay pa? Okay pa po. Maganda. Amen. And last po, last na gusto pong makita ng ating Panginoon, after pong nangyari ng bagyong yan, ano pong nangyari nung last, yung paki-flash man, yung last na nangyari, ano yung last na nangyari? Verse 32. Pagkasakay nilang dalawa sa bangka, biglang tumigil ang malakas na hangin. Amen. Ano nangyari? Tumigil ang malakas na hangin. Kahit hangin, kahit tubig na papasunod ng ating Panginoon, saan ka pa? Amen. Kung yung maliit mong problema, kung nga kahit ang mahal-mahal na ng gasolina, nakakapag-rides ka pa, o saan ka pa? Because God provided. Share ko lang, Gerald. Kasi pinag-uusapan namin yung bahay at lupa, bibili, syempre ganyan. Sabi ko, paano pag mag-loan tayo? Sabi niya, hindi pa tayo pwedeng mag-loan, sabi niya. Baka sabihin mo na naman yan, God will provide. Oo, God will provide. Pero hindi niya ipag-provide yung, wala lang po, natuwa lang po ako because I believe that God will provide. Amen. And naniniwala din po ang aking asawa. Nagbibiro lang po kami nun. Amen. Sa mga nangyayari sa buhay natin, in the middle of the storm, tumigil ang bagyo. Amen. At anong sabi sa next verse? Verse 33. At sinamba siya ng mga nasa bangka at sinabi, talagang kayo nga po ang anak ng Diyos. He revealed in the middle of the storm kung sino talaga siya. Sino siya? Siya yung nagpapatigil ng bagyo. Siya yung nagpapatigil ng hangin, ng lakas ng hangin, ng lakas ng alon. Yan ang Diyos na sinasamba po natin, mga kapatid. Amen. Napatigil niya yung bagyo.
yung problema, pagsubok mo sa buhay, kaya niya pong patigilin yan. Amen. Amen. And sometimes po, no, yung provision kasi hinihintay natin, yung material na darating. Sometimes po, hindi kailangan tumigil ng bagyo para maranasan mo ang provision ng ating Panginoon. Why? Kasi minsan po, yung bagyo na po mismo yung provision. That storm is the provision of the Lord. Bakit? Bagyo nga, paano yan provision? Kasi tuwing may bagyo, bibigyan ka ng kalakasan ng ating Panginoon, makapaglakad sa tubig. Amen? Kapag may bagyo, bibigyan ka niya ng, paparanas niya sa yung presensya niya para makapaglakad ka sa tubig. Amen? Metaphorically. Hindi siya literal na maglalakad ka sa dagat, sa tubig. Tuwing may problema at pagsubok ka, yung mga problema at pagsubok na yan, provision na po yan ng ating Panginoon para maranasan mo siya sa buhay mo. Amen? Yung sakit karamdaman na yan, that's God's provision in your life to experience miracle. Kamanghamanghang bagay na hindi mo pa nararanasan namin. Yung panghihina mo na yan, yung mga kalungkutan mo, yung mga problemang iniisip mo, provision na yan ng ating Panginoon dahil nararanasan mo siya diyan sa pagsubok na yan namin. At tuwing may mga pagsubok, nandyan yung kamay niya na laging handang sumagip sa'yo kahit na hindi mo na kaya. Amen. Kung hindi mo na kaya, kaya ng ating Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya mo yan. Lumabas ka. Lumabas ka sa iyong bangka. Amen. Kapag alam mong meron kang kayang gawin para sa ating Panginoon, gawin mo mga kapatid. Gawin niyo po. And then you will experience the supernatural faith, the supernatural provision of our Lord. Amen. Sa nangyayari po sa panahon last na po ito, no? Sa nangyayari sa panahon natin ngayon, isa lang naman po ang isa lang yung masasabi ko talaga. At isa lang ang pangahawakan natin. Yung pananampalataya natin, amen. Our faith in God. Our faith in His protection laban sa gyera. Our faith in His presence. Our faith in His provision. Yan lang po, yung sobrang ang daming nagmamahalan ngayon, pero nakakakain pa rin po tayo. Tama po ba? Sabi ko nga, ang mahal na ng gasolina, nakakapag-rides pa kayo sa Baguio, sa Tagaytay. Amen? Sama kami. Parang walang problema. Parang wala kang nararanasan. Why? Isa lang pong na-realize ko dyan. Kasi mabuti ang ating Panginoon. Amen? God is so good. Mabuti po ang ating Panginoon. Amen? Sige po, tatayo po tayong lahat. Let's receive the message of the Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Napakasarap pong magpuri sa iyo, Panginoon. Napakasarap, Lord God, na marinig ang iyong mga salita, Panginoon, na patuloy na kumikilos po sa aming buhay, Ama. Salamat, Lord God, for reminding us, Panginoon, na kahit nasa gitna po kami ng pagsubok, Lord God, na kahit nasa gitna po kami ng bagyo, Panginoon, nariyan ka para tulungan kami, Panginoon. You will meet us in the middle of the storm, Lord God. And Lord, salamat po, Ama, for providing, Lord God, hindi lang po material things, Lord God. Thank you, Lord God, for your provision and sustenance in our life, Panginoon. Physical, emotional, Lord God, spiritual provision, Panginoon. Maraming salamat, Ama, dahil naniniwala po kami, Panginoon, na hindi mo po kami kailanman iiwan, Lord God. Hindi mo po kami kailanman pababayaan, Panginoon, na kahit may mga pagsubok, Lord God, may mga pinagdadaanan po kami, Panginoon, nariyan ka, Lord God. Nariyan ang iyong kamay na handang sumagip sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord God. Kahit na hindi namin alam ang mga mangyayari, Panginoon, magtitiwala po kami sa iyo, Lord God. Lalakad kami sa tubig ng kasama ka, Panginoon. Dahil alam namin, Lord God, hindi mo po kami hahayaang lumubog, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ipaparanas mo ang kamanghamanghang provision mo sa aming buhay, Panginoon. Salamat, O Diyos. Kumilos ka po sa buhay ng bawat isa na naririto, Ama. Iparanas mo po sa kanila that you are our Jehovah Jireh, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Patuloy, Panginoon, dinideklara po namin ang katagumpayan sa aming buhay, Lord God. Sa iyo lamang po, Ama, ang pinakamataas na papuri,
pagsamba, pagluwalhati at pagdakila, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you. Are you blessed po? Amen. Sino po yung gustong lumakad sa tubig? Sino po yung gustong maglakad sa mga problema? Alam niyo po, despite of nangyayari sa ating mundo, sa ating bansa, ang daming yung cost of living, yung mga tumataas yung mga bilihin. Pero you know what? God will never stop providing. Hindi po siya titigil mag-provide sa ating buhay. Amen. Kaya naman po, tama po yung sinabi ni Sister Trixie. Be still and know that He is our God and keep your faith on fire. Kaya naman po, church, isa rin pong sangkap yung pagbibigay para ma-equip po yung provision ni Lord. So, dahil yung mga bibigay natin ay nanggaling lang sa Kanya. Amen. Kaya naman po, pakihawak po yung kaloob natin para sa ating Panginoon. At let us pray. Our dear, most precious God, thank you for this day, Panginoon. Thank you for the message that you are walking with us on the water, Panginoon. Lord, although we are sinking, but your help is always there, Panginoon. Immediate na nandyan yung kamay mo, Panginoon, para iabot sa amin, Panginoon. And thank you for your provision, for you are the Jehovah Jireh, Panginoon. You are always enough, Panginoon, in our life, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, we are here to praise you, to glorify you, Panginoon, and we want to give this tithes and offering, Panginoon, para ibalik po namin yung pagpupuri sa iyo, to bring back all the blessings, Panginoon. Now, kung dati po sinasabi namin, God bless. Now it's time to say, bless God. We want to bless your name, Panginoon, sa pamamagitan ng aming buhay, ng aming sarili, ng aming tithes and offering, Panginoon. Lord, bless this, Panginoon. And also bless po sa mga magmamanage nito, maghahawak. And also we ask for your favor, for your breakthrough, Panginoon, sa mga wala pang kakayanan magbigay, Panginoon. Lord, we ask for work, breakthrough at sa kanilang buhay, Panginoon, financial breakthrough, at anumang aspeto ng kanilang buhay, Panginoon. Lord, bless them, Panginoon. And Panginoon, salamat po. Bless us. Thank you for your word na tinuro mo sa amin today, Panginoon. And today, we want to bring back all the praises and glory and only belongs to the name that is Jesus. Everybody say amen.
we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare, will lift you high. Christ revealed, and I am Him in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Praise God po. Hallelujah. Amen. Sang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. God is good. And all the time. Amen. Pakidignan mo nga yung katabi mo. Mukhang excited na ba yan na dumaan sa tubig? Sinong excited na dumaan sa tubig? Amen. So katulad po na sinasabi po, no, hindi, baka mamaya kasi pupunta ng swimming pool. Gaganon pa sila, no? So, alam niyo po, nung bata ako, kasi yung kwentong yan, bata pa lang ako, Sunday school pa lang, ay naririnig ko na yan. No, hanggang sa, minsan talagang pag may swimming pool o pag may nakita kami, kunwari mag-outing, talagang, familiar kayo po ba pag minsan kaya swimming pool, di ba? Minsan, nasa may ano ka, ito, tulad na ito, tapos yung pool, yung kunwari, gaganong ka, kasi sa isip mo, kaya mo. No? So, si Peter kasi hindi naman niya magagawa yon. Nung una, may faith siya. Kaya nga, in-invite siya ni Lord. No? Kaya lang, ang nangyari kasi ay, kung mapapansin po natin doon, nawala yung focus niya kay Jesus. Kasi nakita niya sa paligid niya. No? So, totoo yung sinasabi ko ni Sister Trixie. Random ko yun. Random namin mag-asawa yun. No? Nung talagang stong kakakit ko nitang container ng gatas ng Caleb, totoo po yun. Nakakatawa pero minsan matutula na kami muri po ang atong yasawa na marinaya pa yung pastora, no? B. Ang toning gayo, patoning gatas na. Tapos, kailan ko na mo naman po. Kasi wala, God will provide. No? God will provide. Amen? So, salamat. Praise God. Yung provision kasi, katulad na sinabi ni Mr. Trixie, minsan kasi iniisip natin yung provision kasi pera ka agad eh. No? Yung provision kasi nandyan na yung bagyo, nandyan na yan. Pinrovide na ni Lord John. Kaya lang kasi, ang sinasabi nito, kapag when we say God will provide, no, it does not stop na, it doesn't mean na mag-stop ka ng mag-work, mag-stop ka ng gumalaw. Kasi God will provide naman eh. Hindi yun. Ang sinasabi ng Diyos, no, una nang nag-provide ng bagyo o ng alon si Jesus habang dumadaan sa pagsubok o sa tubig si Peter, no? And yung provision na binigay din niya, yung faith, no? At pangalo doon ay yung courage, yung katapangan kung bakit nakatapak pa si Peter sa may dagat, no? Sa tubig. Kaya lang, sadyang ganun talaga yung mga tao siguro, no? Kapag nasa panahon na minsan ay alanganin na, nasa may due date na tayo, doon tayo natataranta, nawawala tayo sa focus. Kaya nga, nawawala yung faith. Pero kung pansinin po natin, balikan natin yung verse ni Sir Trixie sa Matthew 14, verse 32 ata yun or 33. Sabi niya, pagkasaya ka, biglang tumigil, yung sa verse na sinabi niya dito na 31, tignan natin. Or yung, sige, balik na 28.
Yung sa may, palubog na siya. Siguro yun. Ayan, sabi niya, pero nung mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unti-unting lumubog, kaya sumigaw siya, Panginoon, iligtas niyo ako. Kung pansinin po natin yung verse na yun, pwede naman siyang, the moment na mawala siya ng focus, pwede naman siyang lumubog kaagad. Ano yung napansin niyo po dito? Sabi niya, unti-unting lumubog. So, God did not allow na lumubog po ng tuluyan si Peter. Yung po yung maganda doon. Minsan, tinetest tayo ng ating Diyos. Gaano na ba kalakas yung pananampalataya mo? At ipaparealize na sa atin, ipapa-experience na sa atin na habang lumulubog po tayo, mga kapatid, nandiyan pa din si Jesus. When life is smooth sailing, God's presence is here. When in doubt, God's presence still there. Ano po ba ibig sabihin nun? Kahit na maganda yung daloy ng buhay po natin, nandiyan ang Panginoon. Pero kahit nababalisa ka, nag-aalinlangan ka, hindi niya sinubukan si Peter, hindi niya tinaguan, hindi umalis si Jesus. Bagkus, diba? Iniyahahon niya. Sa ganun, hindi siya tuloy ang lumubog. No? So mga kapatid, sa buhay po natin, we are not exempted sa mga problema. Lahat po tayo may problema. Sino po dito yung walang problema? Tinanong na po sa akin yan. Sino po dito yung walang problema? Lahat tayo may mga problema. Iba-ibang hala. Iba-ibang hala yung sitwasyon. Iba-ibang senaryo hala. Pero still, problema po yan. Pero isang Diyos yung nagbigay ng pangako sa atin. Kaya nga, our God is a miracle worker, promise keeper, and waymaker. No? He's a waymaker, promise keeper, miracle worker. Kayang maghimala ng ating Diyos. Kailan? Kailan naghimala ang Diyos? Nung dumadaan na siya sa tubig. Ganun din po mga kapatid. Kung gusto mong makita ang himala ng Diyos, kailangan muna natin dumaan sa mga pagsubok ng buhay natin. Kasi bakit? Ito na naman po yung nakakalungkot na sinasabi ng nangyayari sa kasalukuyan. Minsan kasi kapag okay yung buhay po natin, di ba? Madali lang sabihin na okay yung buhay. Okay lang na hindi na ako mag-church kasi okay naman yung buhay. Pero alam niyo mga kapatid, minsan ang Diyos, kaya nga pinaparanas niya yung problema, na sa ganoon makita mo na kailangan mo siya. Kaya nga sabi ni Peter, tulungan niyo ako. Mga kapatid, huwag po natin alisin sa sarili po natin kahit na maayos ang buhay po natin. Huwag na hindi tayo hihingi ng tulong kay Lord. Humingi tayo ng tulong kay Lord na sa ganoon hindi ka manukso. Humingi ka ng tulong kay Lord na sa ganoon hindi ka manlupaypay. Humingi ka ng tulong kay Lord na sa ganoon hindi ka manlamig. Humingi ka ng tulong na sa ganoon makapagpatuloy ka sa gawain ng ating Diyos. Mga kapatid, yun po yung turo ng ating Diyos sa atin. Pagtiwalaan mo siya kahit na anuman yung bagyo ng buhay mo. Kahit dumadaan ka man sa mga pagsubok, mga kapatid, hindi ka iiwan ng ating Diyos. And just in last na sinabi ng ating Diyos, maganda yung reminder ni Sister Trix dito, yung sa panghuli. Pero may gusto lang po akong dagdag dito na nami-miss out din no, ng mga ilan. Sabi niya, yung sa last verse na kung saan ay, di ba tinanong niya, ano yung minsan na may miss out natin? Si Peter lang yung niligtas. Si Peter yung naka-encounter kay Jesus. Pero behind the scene or behind the back of Peter, kamusta pala yung mga nasa ibang bangka? Tama yung sinabi ni Sister Trixie. Yung pamor ng ating Diyos, pwedeng lumawak yan maging sa mga pamilya mo. Yung pagliligtas niya kay Peter, hinawa or umabot pati sa mga nasa bangka. So naligtas din po sila. Kaya lang may ginawa
yung mga nasa bangka din, yung mga natira sa bangka, ito yung nami-miss out natin. Yung pagliligtas ng ating Diyos, di ba katulad po ng prayer po natin, na walang pamilyang mapapahamak, kundi ililigtas ng ating Diyos. Nandun na yung pagliligtas. Kaya lang ito yung nami-miss out ng mga tao. Balikan po natin, nasa yung verse. At sinamba siya ng mga nasa bangka. Ito yung nawawala. Nililigtas ka ng Diyos kasama yung pamilya mo. Kaya lang, ikaw lang yung nagpapatuloy na sumamba, pero yung pamilya mo, nakaasa na lang na, total, pastor ka naman, ligtas na rin ako. Ay, total, total, nag-church ka na. Alam ko, ligtas na rin ako. Oo, nandiyan yung pagliligtas ng ating Diyos, pero mga kapatid, nakakalimutan kasi natin ito. At sinamba siya ng nasa bangka. Ito yung nawawala. Nakaasa na lang sila sa pagliligtas. Kaya lang sinasabi ko mga kapatid, ang pagliligtas, individual po yan na binibigay ng ating Diyos. Oo, pwedeng iligtas yung pamilya mo. Kaya lang, yung pamilya mo, hindi naman sinasamba, hindi naman sila sumasamba the way how you worship God, the way how you serve God, the way how you surrender your life to God. Yun po yung nawawala. Kaya nga, katulad po ng sinabi dito, kung gusto mo, pati pamilya mo maligtas, akayin mo din sila para sumamba. Katulad ng nangyari sa mga ibang disciples, no? Naligtas mo sila. Hindi sila nalunod, bagkus sinamahan sila ng ating Diyos. Nakukuha po ba natin yung aral? Nakukuha po ba natin yung paalala sa atin ng ating Diyos? Lahat tayo daranas ng mga pagsubukan. Lahat tayo dadaan sa bawat tubig ng problema. Pero nakakatiyak tayo na may Diyos na pwede magligtas sa atin. Huwag kang manlupaypay. Huwag kang panghinaan ng loob. Hindi katulad ni Peter, no, nabalisa siya, nawala siya sa focus ng ating Diyos. Mga kapatid, yung provision ng Diyos, hindi lamang ito usaping pera, hindi lamang ito usaping kung paano ka pagyayamanin ng Diyos. Yung provision ng ating Diyos, kung paano ka iingatan, kung paano ka ililigtas, kung paano ka sasamahan kasama pati ang pamilya mo. Kaya mga kapatid, bago tayo lumabas sa church, paalalahanin po natin yung bawat isa. Huwag kang matakot humakbang. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang matakot humakbang. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot na lumabas sa comfort zone mo. Kasi doon mo palang mararanasan yung pabor ng ating Diyos. Kaya mga kapatid, naniniwala ako, tinanggap po natin yung mensahe ng ating Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. Ikaw ba na minsan ay nasa punto ka ng sitwasyon mo na gusto mo nang bumigay, gusto mo nang sumuko, gusto mo nang umatras, habang nakikita mo yung paligid mo na parang unti-unti ka nang lumulubog. Mga kapatid, huwag po natin hayaan na tuluyan tayo lumubog sa problema, sa bisyo, sa galit, sa pagkapuot, yung bitterness. Huwag mong hayaan na lumubog ka. Tanggapin na kailangan mo ang Diyos. Huwag ka mag-atubiling lumapit sa ating Diyos. Kaya nga sabi niya, ask, and it will be given to you. Knock, and it will be open to you. Ikaw lang nahatay ng Diyos. Kaya nga sinabi ng Diyos kay Peter, halika, Kenny, Kenny. Yan din po ang sinasabi ng Diyos sa oras pong ito. Tara, halika. Mga kapatid, kung gusto mong maranasan ng Diyos, pwede po ba natin iyuko ang ating mga ulo,
ipikit ang ating mga mata. Alalahanin mo kung ano yung mga bagyo ng buhay mo ngayon. Alalahanin mo kung ano yung pagsubok mo ngayon. Alalahanin mo kung ano yung mga pinagdadaanan mo ngayon. Ang dami mo nang pinagdaanan. Ang dami na nating problemang pilit inaayos. Pero hanggang ngayon, hindi natin malutas-lutas. Mga kapatid, wala sa iyo ang susi. Nasa Diyos ang kapangyarihan para mabigyan ka ng tunay at ganap na pananampalataya. Ama, sa oras pong ito, inyo pong nalalaman, inyo pong napapakinggan, inyo pong nakikita yung laman ng puso po namin. Maging yung isipan po namin, Ama, batid niyo po, O God, kung ano yung problema ang aming kinakaharap ngayon. Problema man ito sa financial, problema man ito sa physical, problema man ito sa emosyonal, sa pamilya, sa relationship, problema man ito, Panginoon, sa trabaho, sa negosyo, ano man yung mga areas po namin sa buhay po namin na, Lord, dumadaan kami sa mga kapagsubukan. Dalangin po namin, Ama, na tulungan niyo po kami, O God, na wag lumubog, O God. Katulad ng pag-ahon ninyo kay Peter, Ama, inaamin po namin sa aming mga sarili, kailangan ka po namin. Church, tanggapin po natin sa sarili po natin na kailangan po natin ang ating Diyos. Sabi sa Bible, hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Kaya, Ama, tinatanggap po namin na hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Kaya dalangin po namin, O God, na tulungan niyo kami. Iahon niyo kami. Tulungan niyo kaming makabangon. Tulungan niyo kami, Panginoon, O God, Lord, na muling makalakad. Ano man yung mga pagsubok na aming kinakaharap, dalangin po namin, Ama, kami yung pagtagumpayan. Dalangin po namin, Ama, na kami yung patatagin. Dalangin po namin, Ama, na kami, Panginoon, bagyan mo ng panibagong pag-asa. At salamat sa iyong mga salitang aming napakinggan sa buhay ng aming kapatid. Naniniwala kami kung ano yung mga pinaparanas nyo sa bawat araw ng kanilang buhay. Sa negosyo, bilang magulang, kasama si Brother Gerald, ano man yung pwedeng dumapong kay Greggy, Panginoon, dalangin po namin, Ama, maghimala kayo. Kung paano kayo naghimala sa mga nakarang araw, Ama, sa mga susunod na araw, O God, masigit na himala pa ang inyong ipaparanas sa pamilya Marquez, Panginoon. Maging sa bawat isa, panalangin ko, Ama. Sino man, Panginoon, O God, yung may mga panalangin pero hindi mabanggit-banggit, Panginoon, dalangin ko, Ama, mabigyan niyo sila ng courage, O God. Maamin, Panginoon, na maisuko nila at matanggap nila na kailangan ka, Panginoon. Kailangan ka nila sa buhay nila, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, maghimala ka sa buhay ng bawat isa. Maging sa oras pong ito, Panginoon, sa anak po ni Nanay Lena, sa buhay po ni Brother Richard Lines Wilson, Panginoon, dalangin ko, Ama, na ano man yung sakit karamdaman sa kanyang puso, na kasalukuyang naka-confine ngayon, O God, sa tabing ospital, dalangin po namin, Ama, na mas makilala ka po, O God, makilala ka ng anak mo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na manggagamot. Habang sa ganon, Panginoon, kahit na nakaratay po siya, Panginoon, O God, sa banig ng karamdaman, Lord, maisuko po niya ang kanyang buhay. Makilala ka po niya, Panginoon, kasama, Panginoon, si Nanay Elena. Kaya dalangin po namin, Ama, maging sa bawat isa na nakaratay, Panginoon, sa banig ng karamdaman, sa lugar ng emergency, Ama, iunat niyo po, O God, ang iyong mapaghimalang kamay. Dalangin ko, Ama, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na nandyan, makilala ka, maranasan ka, Panginoon. Maisuko ang buhay po nila, Panginoon.
at magtitiwala, Panginoon, at kikilalin ka, Panginoon, bilang ang kanilang Diyos, bilang kanilang manggagamot, Panginoon. Kaya, Ama, iligtas mo, O God, ang bawat isa. Magpakita ka, Panginoon, ng himala, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Maging sa bawat isa, Panginoon, O God, sama-sama kaming dumudulog sa iyong harapan. Mga kapatiran, Panginoon, dito sa Church of the Most High God, dalangin ko, Ama, Panginoon, Lord, kasama ang kanilang pamilya. Pangunahan mo sila, Panginoon, sa panibagong linggong aming kakaharapin. Lord, naniniwala kami. Ikaw ang Diyos na mararanasan po namin. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na alam po namin hindi kami iiwan, ni bibitawan man, Panginoon. Kaya salamat, naniniwala kami. Lalabas kami, Panginoon, na alam po namin, kasama ka namin. Salamat, O God. Ikaw ang aming great provider. Ikaw ang aming great healer. Ikaw, Panginoon, O God, ang siyang gagabay sa amin sa panibagong linggong aming kakaharapin. Ama, iligtas niyo po ang bawat isa sa anumang mga kapahamakan. Ilayin niyo po kami sa anumang uri ng anumang sakit karamdaman. Ilayin niyo po kami sa anumang mga disgrasya. Ilayin niyo po kami, Panginoon, sa pwedeng magpahina sa amin. Kaya, dalangin po namin, Ama, sa paglabas po namin dito, O God, dala po namin ang iyong mga salita na siyang magbibigay kalakasan sa amin. Church, taas po natin ang ating mga kamay. Ama, salamat dahil may pananampalataya kami, Panginoon. Na pananampalataya na alam po namin, O God, ano man yung hamon ng buhay po namin, naniniwala kami, Lord, hindi kami nag-iisa. Kasama ka namin. Kaya sinusuko po namin ang bawat alalahanin po namin. Sinusuko po namin ang buhay po namin sa inyo. Sinusuko po namin yung bawat bigatin po namin sa inyo. Sinusuko po namin, Panginoon, ang bawat alalahanin po namin sa inyo. Sinusuko po namin ang pwedeng mangyari sa amin, Panginoon. Lord, hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Kaya, Ama, pangunahan mo kami. Tinataas po namin ngayon, Panginoon, ang aming mga kamay. Tanda rin, Panginoon, Lord, ng pagtanggap, Panginoon, ng iyong pabor, ng iyong pagsama. Church, naniniwala ako sa oras na ito, sa puntong ito, ang Diyos ay patuloy binababa niya ang kanyang pag-iingat. Binababa niya ang kanyang pabor. Binababa niya ang kanyang grasya. Binababa niya ang kanyang pag-iingat. Ama, sa paglabas po namin dito, saan man kami paparoon, saan man kami paparito, dalangin po namin, Ama, Lord, kami yung pag-ingatan. Sino man ang aming makakasalubong, sino man ang aming makakasunod, sino man ang aming makakasalamuha, Ama, magiging pagpapala kami, Panginoon, sa bawat isa. Kaya, Ama, lalabas kaming pinagpala, lalabas kami daladalang yung mga salita. Kaya, Ama, basbasan mo ang bawat kamay na nakataas ngayon. Lord, bendisyonan mo, Lord, ang bawat gagawin po namin. Lord, pagpalain mo ang aming mga trabaho, pagpalain mo ang aming mga pag-aaral, pagpalain mo ang aming mga pamilya, pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga negosyo, pagpalain mo ang personal na buhay po namin, Panginoon. Salamat, Ama, ano ba yung darating na buhay po namin, Panginoon. Lord, sa darating na araw, O God, naniniwala kami, Panginoon, uuwi kaming matagumpay dahil alam po namin, kami, O God, ay iyong sinasamahan. Church, tanggapin po natin ang mayamang biyaya ng ating Diyos. Salamat, Ama, at ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen and Amen. God bless po, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Sino po dito yung excited na ulit na umawit sa ating Diyos? Amen. Tayo po yung muling aawit at sasayaw sa ating Panginoon. Hallelujah.
Hallelujah. Ating pong awitan natin, Diyos. I've been washed in the water, washed in the blood. Now it's good, as good. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood. All because of you. Oh, hallelujah. Let's go. And I'm free. Sin was laid on me, and shame was running deep. Your love was spilled on Calvary. Oh, hallelujah, I'm free. Oh, God, how can it be? I'm ransomed and redeemed. I'm standing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I was good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. Because of you. Oh, hallelujah, I'm free. It's not what I have done, but what you've done for me. You paid it all upon the tree. Oh, hallelujah, I'm free. Your love has overcome, and your mercy